Sa justisya sa Pinoy Legal Minds. Pinoy Legal Minds. Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa ating programang Pinoy Legal Minds, kung saan po ituturo ang inyong mga karapatan at ating mga karapatan batay sa batas. Live tayo sa ating mga telebisyon on National TV via SMNN News, sa ating mga radyo na nakakalat buong Pilipinas sa 17 mga lugar, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat po ng ating mga social media stream. Magandang araw sa ating butihing pastor, Pastor Apollos C. Kibuloy. At kumpleto po ang ating tropa ngayong araw. Kasama natin sa public service, walang iba, Congresswoman Attorney Mix Nograles at Attorney Kuya Mark Tolentino. Ladies first. Automatic. Automatic yan. Mayang buntag, ma'am. Always. Mayang buntag kanina tanan, mayang buntag MJ, Kuya Mark. It's good to be back here. Again, nagsugod na ta. Balik sa ating trabaho sa Kongreso. Yes. Nakita naman po natin na yung ating second State of the Nation address. Bumalik na ang session sa second regular session sa Congress, and it's very exciting. Of course, pasalamat tayo sa ating mahal na pastor and sa lahat ng patuloy na nanonood dito sa Pinoy Legal Minds sa lahat ng ating social media channels. Ay, good day po sa atin lahat. Ito yung kaibigan pa ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Lalo na sa mga followers po natin sa social media and sa ating pinakapaboritong pastor, si Pastor Apollos C. Kibuloy. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. And so, iba yung hour ngayon kasi tatlo tayo ngayon eh. Then may babae kasama. Diba? Namiss natin to Ito si na naman. Congresswoman. Oh, yes. Iba kasi ang hatak pag may di ba? Magaling ng tagapaliwanag na abogada. Yes, then mas simplify natin pag-explain ano yung mga principle Yan. and spirit of the law. Ang feeling ko lang, kasi tag-ulan, gusto niyo may kasabang babae, di ba? Pero I'm glad to be back kasi syempre matagal na yung hindi nagsama-sama. Ilang buwan na yun, ilang linggo na yata. Ilang linggo yun, di ba? So, and then it's very good na, syempre, pag-usapan natin sa lahat. Diba sa aspeto ng lalaki, sa aspeto ng mga babae, tingnan natin kung ano ba ang pwede natin tinakayin. Magandang topic natin ngayon. Ang pag-uusapan natin ngayon, yung pagiging tatay, pagiging nanay. Kasi anong pagkakaiba sa tatay at nanay, MJ at Attorney Migs? Ang pagkakaiba, based on law. Kasi this is based on actually in the old civil laws. Ang motherhood is a matter of fact. Yes. Ibig sabihin, kung ang bata na sa tiyan mo, you cannot deny that yung bata sa tiyan mo, ikaw yung nanay. Kasi hindi mo pwede sabihin, hindi ko ito anak, pero nasa tiyan mo. If you're a mother, hindi mo pwedeng i-deny na yung bata na sa tiyan mo, nasa sinapupunan mo, ikaw yung nanay. But ikaw, if you are the father or you are the husband of your wife, pwedeng ikaw yung tatay, pwedeng hindi ikaw ang tatay. It means fatherhood is a matter of faith to your wife. But that is the old law. Because under the new law, may tinatawag na tayo mga pag-test, mga biological test, mga DNA test, that you cannot anymore question that you are the father sa bata na dinadala ng girlfriend mo, dinadala ng asawa mo. Yan, malalim ang ating paksa mga kababayan. Para po sa inyo mga tanong at sa inyo po mga komento, nakapost po ang ating text line at sa mga gusto tumawag, ating pong call line. At syempre, sa ating pong social media stream, nakapin po ang Zoom link. Isang click nyo lamang po, rekta kayo makapagtatanong ng live sa ating mga kasama sa public service. Kuya Mark, batas sa pagiging magulang ang ating topic. Yes, yun yung topic natin ngayon. Alright. So, normally, pag magulang pinag-usapan, we are talking here of paternity and filiation. Bakit walang maternity sa batas? Yan sana yung tanong ko eh. Bakit may paternity? Paternity kasi, this is the civil status of a father Yes. in relation sa kanyang anak. Paternity. Filiation, iba naman yon. The civil status of a child in relation sa kanyang magulang. Ba't walang maternity? Bakit wala? Sabi ko nga, ang maternity kasi, you can't deny that you are the mother of your son or daughter pag nandyan yan sa sinapupunan mo. Galing yan sa sinapupunan mo. But ang father kasi is a matter of faith to your wife or to your girlfriend. And minsan, ikaw yung tatay, minsan hindi ikaw yung tatay. So, anong epekto pag ikaw yung asawa ng, you are the husband of your wife, but iba ang tatay ng dinadala niya? Nako po. Anong epekto nun sa batas? Nako po. Anong epekto niyo sa kasal ninyo? Anong epekto niyo sa relasyon ninyo? Yun ang pag-uusapan natin. Nga naman, jug naging ana ba?
It happens. Alam mo na, Hindi, yung sa mga totoo Pilipino, lang, oo. mga Pilipino mahilig sa pag-ibig kasi nasobrahan. Hindi lang naman Pilipino, lahat naman. lahat. Lahat. Ba't iba umibig ang Pilipino? Iba lang yung consequences ng yeah. Really, na compare ko na na umibig din ako sa mga na-compare mo? Ilan na na-compare mo? Wala. Pero Cross-examine tayo. Iba ang pag-ibig ng isang Pinay. Oo. Hindi, pero ito nga, sa simpleng salita, walang sa aspeto ng maternity. Kasi nga, kuya, like ako, kunwari lang po, hindi po ako buntis. Huwag niyo po ako ito-troll. Kunwari kung ako mabuntis, syempre, alam kong buntis ako. Diba? Tama. Alam kong may nangyari kung bakit ako nabuntis. Yung maka-question lang pagdating sa mga babae is, minsan, for some reason or not, sino ang tatay? Gano'n yan. Pero yung babae ang hindi pwede mag-question kung sino ang tatay. Sa yes. batas, legally, Yes. Pwede na lang sabihin, ay naku, hindi ko alam kung sino yung tatay. Pag tinatanong, sino ang nakabuntis sa'yo? Kung hindi mo naalala ang mga instances because it happens like especially sa rape cases which is very prevalent nowadays na ganon marami. Hindi niya malalaman kung sino yung tatay. Dito papasok ang mga tests na sinasabi ni Kuya Mark or yung pagtinuro, ito yung tatay, yung lalaki ang pwede lang mag-question. Tama. Na hindi sa akin yan. At yun yung pag-uusapan natin. Medyo malalim to. Yes. And maraming nangyayaring ganito. So, kung may questions nga kayo, sabi tuloy, ni... MJ. MJ, let's go. Let's roll. Pero mga attorneys, kung ang bata ay pinanganak via artificial insemination, ano yun? Legitimate child? Yung artificial insemination, parang using science, para may ini-inject doon para mabuntis. Yun ang ibig sabihin ng artificial insemination. Ang tanong dyan, pag ang bata pinanganak through artificial insemination, legitimate ba ang bata o hindi? Kasi artificial insemination, there is no sexual intercourse na nangyari. It's mere using the technology or science, paano mabuntis ang isang nanay. Sabi ng batas, ang bata na pinanganak through artificial insemination is considered legitimate. Provided na may authority ng mag-asawa. Dalawa. In writing. Authority na mag-asawa. Ibig sabihin, hindi pwede mag-partner lang. Kailangan mag-asawa. Authority in writing na mag-asawa na pinirmahan po nila bago pinanganak ang bata. Bago. So, kahit nabuntis pa, okay lang. Basta bago pinanganak ang bata, kailangan nakapirma sila. Then yung instrument na yan, naka-registered sa local civil registry together with the birth certificate ng bata. So sa mga nanonood po, sa ating mga nanonood dito sa Pinoy Legal Minds, siguro, uso kasi ngayon nakikita natin sa social media, labi nakakatong sa mga foreigners, diba, na yung IVF, kumbaga, yung tinatawag mga celebrities, diba, may mga nag-IVF sila, ginagawa sa ibang bansa, pupunta pa sila sa ibang bansa para kumuha noon. Ngayon, uso din yung gusto nila maging single mother, kukuha ng sperm donor abroad. Yes. Ganon. Ang batas natin sa Pilipinas, it's not as lenient as the laws abroad na kung sino-sino lang. At in-explain ni Attorney Mark, ni Kuya Mark, na itong batas natin sa artificial insemination, kailangan una sa lahat mag-asawa. Mag-asawa. Hindi pwedeng mag-jowa. Mag-asawa po. And kailangan may authorization, ratification, and written consent. Yes. And it must be registered to the local civil registry. Mag-asawa para maging legitimate ang bata. May iba naman dyan na hindi mag-asawa, inject lang, gusto niyo mabuntis, yan, ang bata magiging illegitimate. Yes. So, yun yung kaibahan ng ating batas. Medyo, mas strict siya. Hindi nga medyo yes. Mas strict siya. Bakit? Dahil pinoprotektahan natin yung bata naman. Kung pag nanganak, anong mangyayari doon? Ang pinag-usapan natin dito is the status of the child, whether legitimate or illegitimate. Yes. But I don't know with respect sa law kung may regulation ba about yung tinatawag na surrogacy, yung about artificial insemination. I think wala pang batas about sa surrogacy law sa Pilipinas and yung tinatawag na artificial insemination. Ang pinag-usapan natin dito, the status of the child. But with respect sa regulation, sa mga pag-inject, yung surrogacy, wala pa yan sa batas. I think didiscuss pa yan sa Congress ngayon. Yes. Kasi yung tinatawag na surrogacy, umupa ka ng womb. Tatay, nanay, but iba ang mabuntis. Oo. Ibig sabihin, sperm cell ni tatay
egg cell ni nanay, in-inject sa womb ng ibang babae. Parang ng bahay ng ibang parang umupa ng womb. Yun ang tinatawag na surrogacy. Ang artificial insemination, egg cell ni tatay o ni nanay, sperm cell ni tatay, in-inject sa womb ni nanay. Yun ang tinatawag na artificial insemination. Kasi ito, tama nga si Kuya Mark, walang batas dito. Regulated to, pwede to sa mga ibang bansa. Sa Pilipinas, hindi pa talaga natatakel ito. But it's starting. Maraming mga makakausap na sa mga abogado, malapit. Paano yan? Kasi nahihirapan mabuntis ang mga mag-asawa. Tama. O may mga babae din choice nila na ayaw nilang mabuntis to carry the womb dahil nahihirapan sila baka physically or yung mga ganong May ibang aspeto. babae na ay mabuntis kasi masira daw yung figure ng katawan nila. Oo. And choice naman po yun, di ba? Nothing against po kasi choice naman po yun. Pero wala nga po talaga tayong regulations kung paano matatrato itong surrogacy or yung hindi mismo ang nanay kung yung may hawak ng egg and yung sperm ng kanyang asawa na hinalo. Tapos pinasok sa ibang tao. Parang kung kunyari, meron akong dalawang magkaibigan, gusto nilang magkabuo ng anak, ayaw, minsan physically kasi hindi kaya ng isang babae to carry. No, there's their medical conditions. May one time lumapit sa akin, pwede ka bang maging surrogate? Kinanon ako. Kasi parang healthy. Totoo to ha, tinuod eh. And syempre, bilang abogado parang hindi ko pa alam kung ano yung aspeto sa ating batas na... Na-dare na nagtanong yun sa'yo? Yes. At kailangan pa i-surrogate, pwede man natural. Ay, hindi. Kasi mag-asawa na yun, diba? Hindi ka naman pwede. Hindi tayo yung, ano yung kanila, Angelica ba yun? Ano na ba? Alam mo yun? No other one. Hindi. Yung kanila, Second chance, baka nang pahira mo yung asawa ko. Oo, di ba may gano'n? Yung pinahira mo sa hindi po tayo gano'n, di ba? So, eto, dahil nga mas nakakatanda sila, tinanong ako, dahil healthy, kung pwede. Wala nga tayong regulation sa gano'n. And hindi natin alam. Pag nangyari yun, anak ko na ba yun? Dahil lumabas sa akin. So, ito yung mga, siguro, later on, tingnan natin sa ating batas. But for now, let's stick to what we have with the law. Kuya Mark, kung mix, ano-ano po ba mga grounds na pwedeng gamitin para kontrahin na anak sa labas o sa loob ang isang bata? For example, may nagtatanong, anak ko ba yan sa loob? Or ako ba talagang ang tatay niyan o hindi? Kasi may iba dyan, mga example, may mga, say mo with sa celebrity, ikaw yung tatay nito. Siya yung tatay nito. So nag-issue siya yung tatay. So how to question or how can you impugn the legitimacy or the illegitimacy of the child? Ang sabi ng batas, tatlong circumstance yan, MJ. Number one, physically incapable or walang sexual intercourse na nangyari within 120 days of the 300-day period immediately preceding the birth of the child. Ibig sabihin ng 120 days, 3 months, first 3 months of the 9 months period na nabuntis ang bata, walang sexual intercourse na nangyari. First, baka physically incapable ang tatay. Second, separated sila kasi yung isa nandun sa Japan, yung isa naman nasa Pilipinas. So paano, hindi naman pwede mabuntis through email or through cyber sex. Di ba? Or third, yung tinatawag na serious illness. May sakit si tatay, so hindi pwede makabuo. Or another reason is through biological science or biological technology, i-test yung bata kung tatay ba, o siya ba yung anak or hindi anak. Or third, yung tinatawag na ang artificial insemination. But yung artificial insemination, yung written authority was obtained through mistake, fraud, violence, intimidation, and due influence. In that case, ang bata pwede i-question whether or not legitimate ba yan, illegitimate ba yan, or hindi talaga siya anak ng asawa ng babae. So, kung baga, MJ, no, sa parang siguro simpleng salita, talagang, paano ko naging anak yan? Walang kahit anong aspeto or walang way, lalong-lalo na physically, na hindi naman kami nagsama. For example, there is a presumption, for example, mag-asawa. There is a presumption na yung bata, yung pag nabuntis yung babae, mag-asawa, there's a presumption ng tatay, ang kanyang asawa. Matik. Presumption yan. Pero paano kung yung asawa,
nasa Japan. Ang babae nasa Manila. 5 taon lang hindi nakikita tapos nabuntis. Is the presumption of legitimacy applies? Hindi. Paano mabubuntis yan na wala ka naman dito? Hindi man pwede through text, through email. Kailangan talaga, physically, may contact kayo para mabuntis ang babae. So in that case, pwede mo i-question. Kasi yung presumption of legitimacy, pwede mo i-question yan on the ground na hindi naman kayo physically nagkita kasi you are only communicating through internet or through cyber technology. Yun yan. Gusto ko lang din i-emphasize, no, Kuya Mark, na itong pagko-question, sa lalaki lang po. Ang lalaki lang po ang pwedeng mag-question. Yeah. Hindi pwede yung babae, kunyari, di ba nag-aaway? Kahit alam na ng babae ang sagot. Pero minsan may mga ganun di ba? Kunyari nag-aaway, tapos minsan nagbibitaw ng salita yung mga babae. Hindi mo naman anak to. Mga ganun. Tama. Di ba? Hindi pwede yung babae ang magfa-file to question the filiation ng anak dun sa lalaki. Na, kunyari, kasal sila. Only the father or the husband can question or impugn the legitimacy or the illegitimacy of the child. Oo. Kasi Ang minsan tatay may lang. Bakit ang tatay lang? Kasi ang tatay kasi, he will be confronted sa public ridicule or scandal of the infidelity ng kanyang asawa. Ang lalaki lang. And second, siya lang ang mag-decide whether expose niya Or secret or lang. i-conceal niya yung pagiging unfaithful ng kanyang asawa. Lalaki lang ang mag-decide. Para walay gubot. Ano yan? Secret na lang. So as a general rule, hindi pwede makialam ang mga kamag-anak ng lalaki. It's only the lalaki lang ang dapat mag-question sa legitimacy or the illegitimacy of the child. Oo, minsan maraming mga marites dyan, di ba? Na lalo-lalo mga tita, mga lola. Pag dinala sa family reunion, di ba, dadalhin yung baby. Tapos, mistiso. Or red hair. Hindi ka mukha. Or, di ba? Hindi ka mukha. Sila pa dyan mag-ingong ba? Na, di naman siguro ito yung... tama. And then sila Di ba, na yun ang anak? Di ba? Tapos sila na maghuna-huna, di ba? Naade siya sa Japan or nag-adto siya sa ganyan for mga Marites pila moda ka yun. bulan. Siguro, may, di ba? May mga ganun na kwento. Hindi Mga pwede. marites na mga tita, yun yan. Yeah. Ang mga tita, walay labot. Wala, Jun. But it happens. But only the father can question. Kuya Mark, kung Migs, pwede bang tanungin kung ang isang bata ay legitimate ba sa lahat ng kaso o pagkakataon? Actually, if you want to impugn the legitimacy of the child, you can do it in a direct attack. Yes. You cannot do it in a collaterally. We say collaterally, for example, in annulment of marriage. Ang issue ng annulment of marriage is whether or not yung kasal ninyo valid ba or hindi. Hindi dapat isama sa annulment of marriage, i-question mo na yung bata na yan, illegitimate child or legitimate child or hindi anak ng asawa mo. Bakit? Kasi you can only impugn the legitimacy of the child in a direct attack, not collaterally. You say collaterally, kahit kaso mo about marriage, insert mo yung gisingit. legitimacy of the child. Ang kaso nyo is about support, is about custody, but isingit mo yung legitimacy of the child. Hindi pwede yan. Kasi sabi ng batas, you can only impugn the legitimacy of the child in a direct attack, not collaterally. Oo. So, yung mga ganyan, no, kunwari, yun nga, sinabi ni Kuya Mark, kung nag-aaway ang magulang para mag-annulment. Tama. No, mag-annulment kasi, yun nga, may psychological incapacity. Tapos biglang dinala sa isang kaso na nalabas. Bakit ko pa siya gustong maging asawa? Hindi ko anak yan. Oo, tama. Pag biglang linabas yun, tapos nag-question, paano mo masisiguradong hindi anak yun? Dapat strike off the record yun. Separate case yan. Yung about the legitimacy of the child. Hindi pwede isama sa annulment of marriage. So, hindi siya magiging part of the grounds or consider ng korte, ng pieces of evidence. Collateral attack yun na bawal. Kasi syempre, may karapatan din ang bata to have his or her own proceedings to really ensure Yes. Tama. na anak talaga siya. Tama. Oo. May tanong si Matthias Lorenzo, attorney, pwede niyo po ba na ma-discuss kung ano-ano ang dahilan para ma-terminate ang parental authority? Yes, ma-terminate ang parental authority. Actually, ma-terminate number one, pag namatay ang tatay or nanay, tanggal ang parental authority. Automatic. Or ang bata namatay. Or third,
pag ang bata more than 18 years old na, wala ng parental authority. Matanggal na yung parental authority. Kasi yung issue ng parental authority, it refers only to minor or unemancipated minors. Pag umakyat na, magiging 18 plus na, matanggal na, ma-terminate na ang parental authority. Minsan, ma-suspend ang parental authority if yung magulang naman is binamaltrato ang bata, or it affects the welfare of the child, pwede naman masuspend ang parental authority. Ito yung yung mga bata 18 years old na. Tapos pwede na lang sabihin, 18 naman ako, matanda na ako, hindi ko na kailangan yung support nyo. May mga instances. Ang issue kasi ng emancipated child or more than 18 ka na, you have now the capacity to enter into a contract na wala nang kailangan consent na magulang mo if you're 18. But hindi naman lahat ng contract. Kasi for example, marriage, 18 to 21, kailangan pa rin ng consent na magulang. But sabi lang dyan na yung parental authority, mawala na talaga if you are not anymore a minor kasi you are already a full-grown individual. Right. Thank you kay Mark. Thank you kong Migs. May tanong din si Mary Yulo. Inaanak ko yung bata, iniwan sa akin dahil magbabakasyon sana yung mag-asawa. Unfortunately, namatay ang mag-asawa dahil sa isang aksidente. Bago pa naman po nangyari ang aksidente ay nagpahiwatig na ang mag-asawa na gusto nilang iwan o gusto nilang sa akin iwan ang anak nila sakaling may mangyari sa kanilang mag-asawa. At nangyari nga po yung hindi inaasahan. May legal right po ba ako sa bata na maging guardian? Paano kung verbal lang lahat at walang black and white na kasunduan? Wala. Sabi ng batas, this is very clear in the family code. Pag namatay ang magulang, may tinatawag na substitute parental authority. Yes. The one who has the substitute parental authority, yung mga lolo at lola, pag meron. Pag walang lolo at lola, number 2, yung oldest brother or sister, at least 21 years of age, basta fit to be a guardian or to be a magulang. Yes. Or kung wala yun, yung actual custodian. In this case, yung tita na pwedeng actual custodian but kailangan pa rin siya ng appointment ng court as a guardian. Yes. Court as a guardian. Ito kung mga nangyayari na to, it happens, Yes, di ba? it happens. Kasi pag umaalis yung mga magulang nga, syempre, di ba, bibigay sa tita, bibigay sa kapitbahay, hindi man bibigay. Pero, Mrs. Reed, ikaw muna. Ang kasi tawag doon, wala temporary custody. But in that Yes. case, kailangan, for example, nawala na yung tatay at nanay, mas maganda na kumuha sila ng court appointment as a guardian. So, hindi basta-basta yun. Kailangan, may legal process po dito. Yes, tama. Pero in practicality kasi, Kuya Mark, hindi dinadaan ng mga tao ito. Pwede naman sa kanya na, for example, pag may naghabol, yun ang problema. Magagulo. Mas maganda, para wala ng gulo, i-fix mo yung right mo sa over the child. Bakit nagkakagulo? Dahil kasi, kunyari may sala ang bata, may ginawa yung bata. Ang magkakaroon ng liability doon, lalo-lalo na pag below 18. Yes. Ang katong bylaw na may substitute parental authority, tama. which is a special Yes, tama. substitute parental authority Pag substitute parental authority, may primary liability siya. Yes, may primary liability, which is usually the grandparents in default kung nandyan pa. So sila yung hahabulin, hindi po kayo. But doon nagkakagulo. No, by virtue of law lang, ganon. But it happens, at kung wala naman pong gulo, syempre, kayo mag-aalaga, kayo yung under the care and custody po. So yung issue kasi ng substitute parental authority, pag may problema ang tatay at lola, sino ang may authority over the child? Si lola ba or ang tatay? Sabi ng batas, ang substitute parental authority, it refers only sa mga lola. Ang may primary parental authority, ang tatay at nanay talaga. Kung for example, magkahiwalay sa tatay at nanay, si nanay nawala na. So ang bata, mapunta talaga sa tatay, hindi mapunta sa lola. Alright, thank you po. Kuya Mark, may tanong din dito. Sino ang pwedeng magtanong kung ang bata ay anak sa labas o anak sa loob? Ang may authority to question is the father. Because sabi ko nga, ang father ang may authority to question as a general rule. But minsan, ang mga tito at tita pwede. As a general rule, ang father, bakit? Kasi siya ang confronted ng ng tinatawag na scandal and public ridicule sa pangangaliwaan ng kanyang asawa. And siya lang ang may authority to decide whether or not i-expose niya ang unfaithfulness sa kanyang asawa or itago niya ang unfaithfulness sa kanyang asawa. Alright, may tanong si Marla sa ating text jock. I have a daughter with my ex-live-in partner. He left us when the child turned 2.
I have been asking for financial support kay Mark Kong Migs, but my ex is insisting that he will only support if we share custody over our child. Pwede po ba niya itong ipagpilitan? Ano po ang legal right ko on this matter? Bawal yan. Bawal yung ginagawa niya. Parang ginagawa niyang negosyo ang bata. Don't forget, ang custody is not subject to amicable settlement. Hindi niya pwedeng gamitin yun as an edge or parang inokontrol niya ang sitwasyon kasi siya yung mayaman. Hindi ganon. Sabi ng batas, if you are the father, you have the obligation to support your son. Yes. Whether or not nasayo ang custody or hindi ang custody. Iba ang support, iba ang custody. Pag ikaw lalaki, hindi ka nagbibigay ng support sa iyong anak, lalo na pag ang bata is below 18, nag-aaral pa yan, kumakain pa yan, so you can be liable, hindi lang civilly, you can be criminally liable under Republic Act 9262, economic abuse, emotional abuse, and psychological abuse. At saka, itong question natin niya, ex-partner niya, ibig sabihin, hindi siya kasal. Yes, no? kahit di kasal, siya pa rin ang tatay. Sabi ko nga, ang kasal is a relationship between the lalaki and babae. But yung pagiging tatay mo or pagiging nanay mo, still there pag ikaw ang tatay ng bata, ikaw ang nanay ng bata, kahit hindi ikaw ang asawa ng nanay ng bata, you still have liability because ikaw ang tatay ng bata. So the fact na hindi siya asawa pa, illegitimate itong anak na to. And by virtue of law, automatically, ang custody ng isang illegitimate child is with the mother. With the mother. As a general rule, with the mother. Yes. But ang tatay, may tinatawag na visitation right. Yes. So, hindi pwedeng pilitin itong tatay unless mapakita niya na yung nanay hindi niya kayang gawin yung right niya to be the custodian Yes. dun sa anak niya. Kasi pag illegitimate, generally nga po, sabi ni Kuya Mark, sa nanay mapupunta ang custody and hindi yan sa tatay unless yun nasa korte, ma-prove hindi pwede yung babae. But may visitation rights si tatay and support. Tama. Ayan, marami nakaka-relate dyan dahil marami sa ating mga kababayan ang may ganitong family situation. Yes. At maigi na makinig kayo dahil in details po na pinapaliwanag ng ating mga partners sa public service ang paksang ito. Si Maria Tess Salonga may tanong, ang surrogate mother po ba kung Migs, Kuya Mark, ay may karapatan sa bata? Sabi ko nga, wala pa tayong batas about surrogacy. So, hindi pa natin masasabi ko, if you are the surrogate mother, ibig sabihin, ikaw yung bumuo sa bata. But ang tanong, are you the mother? You are the surrogate mother, but hindi naman ikaw ang sperm cell and egg cell, ibang tao yan. Yes. So, yun ang kailangan i-review sa ating batas kasi wala pa talagang batas about surrogacy in the Philippines. If you are the surrogate mother, in law, you are the mother. Wala tinatawag na surrogate mother or pinahirang mo lang yung womb mo sa ibang tao, pinarent mo lang yung womb mo, walang ganoon sa batas. So, ibig sabihin, if you are ikaw yung lumuwal sa bata, ikaw yung nanay. So, kasi ikaw yung nanay, you have the right over the child. Sa abroad, very contractual relation ito. Ibig sabihin, alam ng dalawa because sperm cell ng lalaki, egg cell ng babae ang kinumbine, yung mag-asawa, pinasok sa isang bahay. Yung bahay ng ibang nanay. No? Hindi mo actually matatawag na nanay yung surrogate mom. Talagang ginawa mo siyang bahay para bumuo ang isang anak. Kaya nagiging contractual relations. Nagkakagulo lang. Abroad to, hindi po dito sa Pilipinas. Kaya medyo mahirapan tayong tackle to dito sa Pilipinas. Lalong traditional ang mga Pinoy. Paano naman kung itong surrogate na to, dahil hindi natin matatanggal na may emotional bond ng isang nanay na may kinakarga ka for 9 months na biglang linabas, paglabas, na-attach. Tama. Pag na-attach, paano pag sinabi niyang, di sa akin na lang, doon na nagkakagulo. So, yun yung mga gray area sa ating mga kailangan. Kasi wala pang batas yan sa Pilipinas. Walang batas yan sa Pilipinas. And kailangan i-review natin yan. I think may batas na about dyan. Kasi mangyayari yan. Because of our technology right now,
yung mga mag-asawa na hindi na makabuo. Yes. So may option sila, yung tinatawag na surrogacy. Yes. May option sila about artificial insemination, or another option, adoption. Yes. But I have to say lang din, no, Kuya Mark, na at this point, although umiikot yung ganitong konsepto, hindi pa to legal sa Pilipinas. Wala pang regulation sa batas sa So, Pilipinas. kung may marinig kayo, may mga lumalapit na kasi minsan na alam nilang nahihirapan magbuo ang mag-asawa. May magsasabi, sige, ako na lang, magpapasurrogate mama ko. Be very wary of this dahil wala tayong batas. Hindi natin alam kung paano natin makokontrol, mahahabol, anong mga effects dito. Dahil nga wala po talaga tayong batas. So, hindi ko naman sinasabi scam to. But because wala pang regulation, mag-ingat-ingat po kayo sa ganitong klaseng mga offers. Oh yes, tama. At ang nakakakuha lang ng offer na yan, at I mean, nangangailangan ng mga ganyan, yung mga can afford lang naman din. Yes, can afford. yes. Di ba? Kung wala ka namang datong, ba't mahirap yun. Tama. Si Hope Mariano, sige po ma'am. But also kasi, kahit yung mga can afford, it can happen also na sila ang maghahanap ng babae na medyo sasabihin, I will pay you this amount. May ganun. So kahit yung mga Where walang regulation sa batas yung yan. mga hindi masyadong alam yung mga batas, baka rin sila yung maging hindi naman biktima, but because it's not regulated at nag-offer ng big amount, which hindi mo, di ba? Mahirap tanggihin yun, di ba? Kung dadalhin mo lang. Yun lang po. Warn ko lang na sa mga ito, pag nilapitan na hindi pa siya regulated, and just be very, very, very careful lang po sa mga ganitong klaseng offer. Mabuti at na-explain ni Kong Mix yung attachment. Kasi totoo nga naman, pag ikaw nagluwal, tapos attach ka sa bata, di ba? Magbabago yung pananaw mo. Diba? Yes, tama. Jowa pa lang nga, 9 months kayo magkasama, na-attach ka na, no? Pakayanan dun sa... Mas emotional kasi yung babae. Madaling matouch. Oo. Oy. Sige. Si Hope Mariano may tanong, paano po kung walang naging kasulatan ang hinar na surrogate mother at dumating ang panahon na pilitin niya na kunin ng bata? Ito na, yung pinaliwanag ni Kong Mix. Kahit hindi niya biological na anak. Sabi ko, Attachment. if we follow the rules of contract, the parties can make any stipulations provided that it is not contrary to law, morals, Yes. good custom, public order, public policy. So ibig sabihin dyan, kung wala tayong regulation sa batas, that's against our customs, against our morals. good morals. So maybe that agreement is void, Yes. whether or not it's right in writing. So mas maganda sana kung may regulation tayo about sa surrogacy, but until now, wala talagang regulation about surrogacy. Ang may batas lang is only artificial insemination, but hindi nag-uusap about artificial insemination. Nag-uusap lang about the legitimacy or the illegitimacy of the child. So pagdating dito, ang mahirap dito, may presumption kasi pag nilabas yung bata sa isang, dahil wala nga tayong laws on ito, pag nilabas sa isang bata, sa isang babae, sa isang nanay, the presumption is anak niya. Tama. O anak niya. Anak niya. So regardless, pag sinabi hindi niya yun egg, hindi yung sperm cell ng asawa niya, at walang kasunduan, medyo mahihirapan naman itong nag-inseminate. Oh, yes. Dahil pwede na kung na-attach itong kumarga ng Tama. surrogate mother, pwede niya nang sabihin, hindi, sa akin to. Tama. Dahil lumabas sa akin. Tama. So doon nagkakagulo. Kaya kailangan talaga siguro natin tingnan sa Kongreso kung Tama. pwede natin. Baka you can pass that law about surrogacy, about artificial insemination. Maybe. The PBA party list can do that. Yan. Ano yan? Monumental yan. Pag Yes. nagkaroon. Tingnan po natin. Pwede ko mag-offer as your consultant. Yan. Free. Consultant lang hindi donors. Mga kababayan, ang ating pong oras ay kailangan natin muna mag-break pansamantala. At stand by. Magbabalik po ang Pinoy Legal Minds. Pinoy Legal Si Mang Juan, si Manong Jess, si Manong Jess, si Mang Juan. Magkatuwang para sa bayan. Dito sa Bayan ni Juan. Bayan ni Juan. Si Senador Juan Ponce Enrile at Jess Aranza. No holds barred na usapan. Dito sa Bayan ni Juan. Bayan ni Juan. Mga ka-partner,
Itinalaga ng Department of Health bilang National Lung Month ang buwan ng Agosto at dahil dyan, abangan sa programang Mga Doktor ng Bayan ang malalimang talakayan hinggil sa lung diseases. Alamin kung paano ito iwasan at agapan kasama si Dr. Jessica Catalan Legarda, Val de Vinagracia at ang Doktor ng Bayan, DOH Secretary Ted Herbosa. Dito lamang sa SMNI. Babalik po ang Pinoy Legal Minds live in National TV dito po sa SMNI. Kasama pa rin sina Congresswoman Attorney Migs Nograles at Kuya Mark Tolentino. May mga tanong pa dito. Actually, may mga situationer dito na mga tanong. Pasadahan ko na. Yes, Kuya yes. Mark, kung Migs, si Mr. X ay asawa ni Y. Si Mr. X ay nagkasakit ng TB. Within 3 months noong nagbuntis si Y. Pwede ba si Mr. X tanungin sa batas kung siya ba ang tatay sa anak ni Miss Y? Hindi pwede. Kasi ang tuberculosis or yung TB, hindi naman yung serious illness Yes. that prevents if the father or the husband to have sexual intercourse with the wife. So, ibig sabihin, hindi lahat ng sakit, pwede mong sabihin na nakasakit ako, hindi pwede ako yung tatay nun. Hindi ganun. Sabi ng batas, pwede ang sakit maging depensa na hindi ka ang tatay ng bata. Provided that yung sakit na yan is serious. And second, it prevents the father or the husband to have sexual intercourse with the wife. And ang TB, hindi naman yun serious illness na pwedeng masabi na Hindi nakabuo. na hindi makabuo. Kasi kahit may TB ka, kung mahilig ka talaga, makabuo ka talaga. Diba? Mag-mask ka na lang. Oo, or ganun. ano man, diba? Or, ewan ko. Kung Paraan yan. Paraan yan. So, you can still makabuntis ka pa rin kahit may TB ka. Kasi itong ganitong aspeto, ang kailangan lang talagang tingnan by matter of fact is hindi ba talaga nakabuo? Oo, ganun yan. Hindi, at kahit ang one moment of Actually, that question is a Supreme Court decision about tuberculosis. So, is it a serious illness that prevents a guy or a man to have sexual intercourse with a woman? Sabi ng Supreme Court, hindi. Ang TB dati, maybe serious yan. But ngayon, under our new medical technology, hindi na serious ang TB. So, and kahit na serious yan, walang epekto yan sa sexual activity ng isang tao. So, sabi ng batas, sabi ng Supreme Court, still, hindi niya pwedeng i-question or impugn ang legitimacy of the child on the ground na may TB ang isang lalaki. Mayroon tayong caller sa line 1, si Gigi Reyes. Pamilyar tong pangalan na to sa mga balita. Oh, yeah. Hindi naman siguro ito. sa Marikina. Ma'am Gigi, magandang araw. Hello, good morning po. Sir MG, tsaka Attorney Mark, Congressman Migs. Morning. Ako po, Attorney Mark, Congressman Migs. Yes. Magandang umaga po. Ang tanong ko po, Congressman and Attorney Migs, Attorney Mark, ang kapatid ko po ay may anak na hindi dala ang apelyido ng tatay niya. Ngayon po, may karapatan po ba ang pamangkin ko sa ari-arian ng tatay niya kahit hindi niya dala ang apelyido nito? Yes. Kasi ang sabi ng asawa ng tatay niya, hindi siya makapagmana mula sa tatay nito kasi hindi niya kaapelyido ang tatay niya. Maraming salamat po. Iba ang pagiging iba yung apelido and iba yung tinatawag na right over the legitimate or successional right ng isang tao. Ang anak mo po or yung pamangkin nyo is anak sa labas. Ang anak sa labas, sabi ng batas, may right to use the surname of the mother. May right din siyang to use the surname of the father pag ang father inacknowledge siya na siya ang anak o siya ang tatay and pumayag si nanay. And second, right na bibigyan ng support. And third, legitimate and successional right. 1/2 of that of the share of the legitimate child. So, hindi basehan po dito, Ma'am Gigi, na porket hindi dinadala nitong pamangkin, no? Pamangkin Tama. mo ang last name ng tatay na alam naman po, anak talaga siya nitong lalaki na ito.
considered siya ng batas na illegitimate child at yung sinabi nga ni Kuya Mark, pag illegitimate child, automatic ka naman may rights. May support ka, meron kang half of makukuha ng mga legitimate na mga anak. So, hindi dapat maging basehan lang ng hindi paggamit ng apelido ang hindi pagkuha ng mga karapatan nitong pamangkin niyo po. Hindi dahil na hindi mo ginamit ang apelido ng tatay, hindi ka na anak ng tatay mo. Opo. You are still the daughter or the son of your father kahit na hindi mo ginamit ang apelido ng tatay mo. Alright, malinaw. Maraming salamat, Ma'am Gigi Reyes, dyan Maraming sa salamat. Marikina. Oh, grabe mo. Sinabi mo kayo, Mark, pang ano yun, pangdiin yung sa dulo. Oo, diba? Si Jeremy Cruz may tanong, the moment I found out na naglolo ko yung ex-girlfriend ko, nagkahiwalay kami, Kuya Mark, kong Migs. Pero patuloy pa rin ako sa pagsuporta sa aming anak. At hindi ako pumapalya sa pagpapadala ng support. Late ko na po nalaman na hindi daw ako oh my God, baka mangingi ito ng refund, ng biological father ng anak namin. Matagal daw siya napaniwala na siya ang ama ng bata. Attorney, ano pong legal right ko? Anong kaso ang pwede kong ihabla sa aking ex? First, in the very first place, kung hindi ikaw ang tatay, you need to prove na hindi ikaw ang tatay ng bata. So, paano mo i-prove yan? Yung tinatawag na first, physically incapable or physically impossible na nagtalik kayo within the first 120 days of the 300-day period immediately preceding the birth of the child. So first, i-question mo, i-check mo kung may nangyari ba sa inyo on that 120-day Yes. period. Second, i-check mo through DNA. Or third, kung may artificial insemination, kung walang perma nangyari or illegal yung perma. So, assuming na prove mo na hindi, nagbibigay ka, tapos niloko ka ng babae na yan, na pinaasa ka o pinasabihan ka na ikaw yung anak o tatay, hindi pala. That is, I think, kasi may fraud involved and may Yes. damage involved, that is TAPA. That's criminal in nature. Yes. In the very first place, bakit parang hinaharas ka ng babae? Kumuha ka. Oy, bibigay ka nito kasi anak mo ito, tapos hindi pala. That's actually TAPA. So, may panuloko, and second, may fraud and may damage on your part. So I think yung sitwasyon niya na-clarify niya na hindi talaga Yes. siya yung biologic. Siguro nag-DNA test sila, no? So, And, may criminal may liability siya. yung babae. At saka nangyayari talaga to. Nangyayari. Nangyayari to na may mga instances na maraming Akala ko may yung akala. yung lalaki lang ang manloloko. May mga babae din palang manloloko. Grabe naman kayo. Ano sa situation na yan? Diba? Grabe naman kayo kung mumugot. Hindi, may mga Go, aspeto Migs. may mga aspeto din Ipaglaban. kasi yung mga babae na syempre, 'di ba? Minsan kaka-break lang, na-in love agad. Tapos hindi nyo alam. Sarili-sariling kwento yung mga babae. Pero ito, sana lang, 'di ba, masabi ng mga babae sa kanilang mga lalaki or kung sino nagsusuporta na sila talaga yung tatay. But may recourse po naman si sir. Dahil nga, ang bait nga niya, binigyan pa niya ng suporta, di ba? Minsan, hindi na nga ginagawa yon. And ngayon, nalaman niyo po na hindi siya yung biological son niyo or daughter niyo, ay pwede niyo ngang kasuhan kung galit kayo. Sabi nga ni Attorney Mark, hindi ko lang alam, Attorney Mark, baka iisip niya, pwede bang i-refund? Refund, na subject to negotiation sa kanila. Para settlement sa kanila. But ang nangyayari kasi may panuloko. Then may damage involved. So in that case, that is swindling or estafa. So kailangan talaga siguro yung DNA test talaga to show. Tama. And ang pinaka-importante nga, before that also, kung hindi kayo nag-DNA test, kung wala ba talaga nangyaring physical sa inyo sa anytime na pwedeng nabuo yung anak. Yun ang kailangan i-prove nila. Siguro kung may nangyayaring gano'n sa lalaki, may nangyayaring gano'n sa babae, ano yan bahagi ng hiwaga ng buhay. Oo. Diba? Nangyayari talaga yun. Nangyayari yan lalo na sa mga sitwasyon ngayon, sa modern times, maraming nangyayari gano'n. Sa mga dati rin naman, ngayon lang nasa social media, pero nangyayari na naman yun sa mga lumang panahon. Tama. Sabi ko sa'yo, Kuya Mark. Iba pag andito si Kong Migs Si ANBA mag-asawa, si AA nasa Saudi Arabia since January 2, 1987. Example lamang ito mga kababayan At nung January 2, 1989, si BA nanganak. Pwede bang tanongin sa batas na si Mr. A kung siya ba ang tatay ng anak ni Miss B? Yes. In the very first place, paano nabuo yung bata na
wala ka naman dito na you are in Saudi Arabia for 2 years. Tapos, pag uwi mo sa Pilipinas, may bata na yung asawa mo, may anak ng asawa mo. Are you the father of your wife? Hindi. Yes, there is a presumption of legitimacy of the child. Pag mag-asawa kayo, nabuntis ang babae, presume na ikaw lalaki, ikaw yung tatay ng dinadala ng asawa mo. Presumption of law, yung tinatawag na presumption of legitimacy. But you can question that presumption of legitimacy first pag physically impossible that you have sexual intercourse with your wife within the first 120 days of the 300-day period immediately preceding the birth of the child. Klaro ko lang para mas simple, no? So kahit anong mangyari, mag-asawa kayo, magkaaway kayo, magkahiwalay kayo, or kahit ano na, diba? Magkaibang bansa kayo, hanggat sa mag-asawa kayo at magkaroon ng anak, nambuntis yung babae, nagkaroon ng anak, kahit alam nyo nang may jowa yon, sa mata ng batas po natin, legitimate child or daughter yan ng mag-asawa dahil mag-asawa pa rin kayo. Diba? Tama. Pero dito napapasok yung pag-question ng lalaki na hindi nga yan sa akin kahit mag-asawa pa tayo at lahat dahil hindi kita hinawakan. Wala nga ako, nasa Saudi ako 2 years ako nawala. Tapos pag uwi ko, may dala ka ng bata, may dinadala ka ng bata na 1 month old. Paano nangyari yan na 2 years ako nawala? Ganoon yan. Yung ganitong aspeto din, bakit to importante, no, Kuya Mark? Pinag-uusapan natin kasi nga, pag may mangyari, pag nagkasimatayan na, pag lumabas na yung mga mana, mga ganito, dito na kasi lalabas yung mga sitwasyon na ganito na hindi ko to anak or illegitimate siya kasi ganito. Kaya dapat pag-isipan nyo talaga bago kayo may caller pa lang. Alam mo na, alam this. Si Rosario Sandoval ng Gensan may tanong sa atin. Rosario, magandang araw. May buntag. Sir MJ and also Congresswoman Migs and Kuya Mark Tolentino. Yes. Kagigising lang yata nito. From Gensan, mayong buntag. May buntag. O sa may pangutana, anong tanong niyo po? Meron lang po akong gustong itanong, attorney. Paano po pag ang bata ay napulot lang, like iniwan sa tabi-tabi, kasi di kayang buhayin ng nanay, may karapatan ba ang makakuha ng bata po? Walang karapatan. Ang unang gagawin niyo po is kailangan niyo i-report yan sa DSWD. Then para i-declare ang bata as a foundling child. Pag na-declare ang bata as founding child, legally available for adoption na, i-process niyo ang adoption. Yes. Kasi hindi naman bagay yun na kung sino nakakuha, ikaw na may-ari ng bagay na yan. So kailangan may legal documents yan. So through DSWD, declare the child as legally available for adoption, then i-process yung adoption ngayon. Ang maganda ngayon, yung adoption, dati, kailangan court. Yes. But ngayon, may administrative proceedings na sa DSWD. Mas mabilis na ang pag-process ng adoption and mas hindi na masyadong mahal ang pag-process ng adoption. So usually, no, maraming nangyayaring ganun, nakikita, lalo na sa mga simbahan. Diba, iniiwan sa simbahan, nakikita, nakukup-kup. So hindi dahil na kinupkup mo, may legal relationship na kayo. Kailangan i-declare po yun para maging legitimate itong anak. Siyempre, we don't stop you. Na kung papalakihin nyo to, yung nakita nyo, love them, care for them, and everything else, no? Magkakaproblema lang later on ay katong pagdating na sa mga rights dahil hindi siya mako-considered legitimate or illegitimate dahil hindi nyo po siya kadugo. Unless nga po dumaan sa legal na proseso with sinabi nga ni Kuya Mark sa DSWD para kayo po ang mag-legally adopt para maturing sa mata ng batas natin na anak nyo po talaga siya. Tama. Alright, maraming salamat. Ms. Rose Sandoval ng General Santos City sa Imuhang Pangutana. Merong separate na dyan, Kuya Mark, Kong Migs na agency, National Authority for Child Care, NACC. Parang bago yan. Bagong kwan yan. Bagong bureau ng DSWD. Ang head ngayon si Yusek Estrada. Si Janela. Estrada. Alright, may patanong pa dito. May period po ba na pwede kang tanungin kung ang bata ba ay anak sa loob o anak sa labas? Yes, may period yan. Ang sabi ng batas, within 1 year from the knowledge of the birth of the child or registration, pag ang tatay is a resident of the municipality or city kung saan pinanganak ang bata o saan na-register ang bata. Pag hindi naman residente doon, but within Philippines, kailangan i-file
ang petition to impugn the legitimacy or illegitimacy within 2 years from the knowledge of the birth or registration. Pag nasa abroad naman, kailangan within 3 years. So, yun ang period when to impugn the legitimacy of the child. May tanong ako, Kuya Mark. Dahil ngayon, di ba, social media, tapos di ba nagpo-post, yan, makikita, ang cute-cute ng baby, mga binyag, ganyan. Tapos yung asawa nasa abroad, or hindi sila nag-uusap, or ganon. Nakikita nyo yun, di ba? Paano pag hindi nga kamukha, tapos nakita? Is that considered yung 1 year from the knowledge, or 1 year from the knowledge or 1 year from the registration of the birth? But in this case, kasi nasa abroad, 3 years ang period. So kailangan within that period, i-question mo na. Otherwise, if you do not question it, you're waiving your right to question the legitimacy of the child, so the presumption will prevail. So ano yung presumption? The presumption of legitimacy of the child. Para minsan nakikita natin sa Facebook, may yung binyag, di ba? Tapos, kunyari, may best friend yung babae. Di kasama niya yung asawa niya. Tapos siya, di ba? Yung dala niya yung baby. Tapos yung katabi, best friend na lalaki. Paano kung naong ba? Kamukha ng best friend. Best friend? Best friend yun, per boyfriend pala? Pwede. From that time ba? Pwede ba mag-best friend na babae at lalaki? Oo. May ganun ba? Oo. Mayroon mga ganon. Best friend din, boyfriend din? Hindi, best friend lang. Best friend lang. Hindi, tapos nangyayari yun, diba? Hindi, marami kasing mga marites, diba, makikita mo, tapos gagawa ng mga TikTok, gagawa ng mga sa memes. best friend kesa asawa. Diba, nakikita nyo yun sa Facebook? Naku po! Na parang izo-zoom. Yung parang he knows. Yung mga ganon sa mga ano. That's why may DNA test tayo ngayon. Check through DNA. Pero yun yung from the time of knowledge, yung ganon. Yes. Yun na yung magsa-start 1 year. Knowledge of the fact, kasi pwede naman niyang may tiwala siya sa girlfriend niya or sa asawa niya, kasi love na love niya yung asawa niya, so tiwala siya. So wala, hindi counted yan. Hindi counted. Kailangan from the knowledge talaga, na-confirm talaga niya na ang tatay pala ng bata na yan is yung best friend ng asawa niya. So, iklaro lang natin, hindi from the time na hinilaan mo, nagkahinala ka, from the time na na-confirm. Na-confirm. Na hindi talaga yun. Yes, ganun yan. Okay. Ngano manjud ba? Ngano manjud? Ano po ba ang status, Kuya Mark, kung mix ang bata? Kung nabuo siya, bago ang degree ng annulment ng kasal? Sabi ng batas, if the child was conceived or born before the finality of the decree of annulment, the child is legitimate. Basta conceived or born. Ibig sabihin, kahit na pinanganak siya after the annulment, pero na-conceive siya or nabuo siya bago annulment, ang sabi ng batas, the child is a legitimate child. So kung nabuo na, alam mong buntis ka, tapos next month, ay nag-file. Nag-file. Tapos na-approve. Na-approve. Legitimate siya dun sa unang asawa. Isa sa ebidensya to prove kung anak sa labas o anak sa loob ay mga dokumento. Tama. Tapos, kailangan ba na public documents ang mga iyan? Sabi ng batas, ang mga ebidensya to prove the legitimacy or illegitimacy, number 1 is the birth certificate. Yes. Second, admission in a public instrument or in a private instrument. When you say admission, pwedeng naka-notarize acknowledgement or kahit na kumusta yung anak ko dyan, happy birthday, kumusta na yung anak natin, admission na yan. Private document. But in a private document, it must be proof of its authenticity. Kasi ang public instrument, there's already a presumption of its due execution and its authenticity. Pag private, kailangan i-prove mo pa yan. Pag wala yung dalawa, through open, continuous possession of the status of the child, proof din yan ng bata is a legitimate or an illegitimate child. So, itong sa open and continuous possession, sa mga teleserye, hilig-hilig ko ng mga teleserye. Pwede ka manood ng mga love stories naman Hindi love stories, yung teleserye, hindi naman yun lahat love story, grabe kayo. Hindi, pero ito yung mga nakikita natin, yung mga may hacienda, diba? Tapos parang, bakit yung pinaka-head? Diba? Iba ang trato. Tapos nagchichismisan sila, anak kasi yan ni Don. Sa labas. Ganyan. Tapos parang ganun yung trato. Yan yung pwedeng gawing open and continuous relations na ganun. Tapos yung sa private document, diba yun yung kaya pag tinatago minsan yung mga love letter. Mga sulat. Proof din yan
na ang bata is a legitimate or an illegitimate child. Kahit yung mga love letters dun sa mga, you know, But ito second. mga batas na ito, that was before Yun the nga. DNA. Ngayon kasi, ang the best evidence is the DNA. Yes. Pero, Kuya Mark, dun sa private document, no, paano pag ngayon hindi naman nagsusulat? Kasi usually handwriting Yeah, yun. yes. You can do the authenticity through handwriting. Yes. Eh ngayon uso yung pag-type, pag-print. Pwede din yan. So, yung paano mga electronic documents are considered electronic evidence. Screenshot. So how do you authenticate na siya talaga ang nagsulat nun? I-check natin kung, first, there is no presumption of its authenticity. Ibig sabihin, private instrument, electronic instrument are considered evidence as long as it is authentic. Yes, It how do you means, kailangan mo ng, is this yours? So, mag-attach sila ng isang affidavit to admit na sa kanya yun. Kung wala mga ganun, so hindi natin mapapatunayan na totoo yan or authentic yan. Eh kung namatay, O namatay. So, yun ang mahirap. tapos nakita ang email, An email, yung mga private instrument, there is no presumption of its authenticity. Kasi walang presumption of its authenticity, magagamit as evidence yan. But kailangan pa rin ng ibang corroborative evidence. Otherwise, baka hindi makonsider ng court yan. Kasi ngayon, iniisip ko lang, no, baka kailangan din natin i-revisit ito sa ating batas because of how modern times are. Ngayon, di ba, ang uso na sa Facebook na nagchat-chat eh. Yes. Di ba? Yung kamusta na yung anak natin, ganyan-ganyan. Those are considered electronic evidence. Oo. So, how do you authenticate that under our laws kung wala naman ibang nakakakita at saka chat baka siya. nahack yung account mo. Oo. Ganun yan. Diba? Baka kailangan natin tingnan to. No? Sa mga gatong aspeto, how do you authenticate that? Lalo na kung patay na. Kawawa yung bata. Diba? So, Alright. Nasa ating linya si Elias Gabriel ng Cebu. Uy, Bisaya. Proseso sa pag-aanak. Parang halos na kanina, Jen, sa ngayon, Cebu. Sige, anong balita? Elias, sa Elias? may buntag. May buntag. Maing buntag, Attorney Migs, Attorney Mark, and Sir MJ. Sa'yo mo pangota na. Sir, tanong ko lang po regarding sa pag-adapt ng bata. Gaano po ba katagal ang proseso? Abot po ba ng isang taon or ng taon? Ang pag-adapt, ngayon kasi, dadaanan ka sa administrative proceedings. So, pupunta ka sa DSWD, yung sinasabi na bagong agency na yan, pupunta ka doon, para ka mag-apply ka muna. Para mag-apply ka ng trabaho if you want to adopt. I-prove mo that you are psychologically fit, emotionally fit, financially fit to take care of the child. Ang adoption kasi, ang pinag-usapan dyan is what is the best interest of the child. Hindi pinag-usapan dyan kung qualified ka, hindi pinag-usapan dyan kung right mo talaga mag-adopt. Right ng bata na i-adopt mo siya. So, yun ang pag-usapan doon sa isang bureau ng DSWD. Importante din dito, no, sa pag-a-adopt, Elias, ay kailangan itong child na to is legally available for adoption under the DSWD or yung bagong National Child Care Authority. Yan. Ayun. So, kung hindi siya legally available to be adopted, yun yung dun mahirap. Dahil hindi nga siya pwedeng i-adopt. So, yun yung unang-unang kailangan tingnan na aspeto po sa ating Dalawang step kasi ang adoption. First, i-declare mo ng bata as legally available for adoption bago ang proseso ng adoption. Right. Maliwanag. Elias Gabriel ng Cebu City, daghang salamat. At Kuya Mark, ano epekto sa batas kung nirecognize ng tatay ang anak sa labas, sa birth certificate o sa last will ng nanay? Kung nirecognize ng bata, pwede na gamitin ang apelido ng tatay. Provided na ang nanay pumayag na gamitin ang apelido ng tatay sa bata pag ang bata is an illegitimate child. Pero pag ang bata is a legitimate child, right ng bata at right ng tatay na gamitin talaga ang apelido ni tatay. Alright, huling tanong natin, si Neil De Los Santos, attorney, paano po pag lumaki ng bata sa kumuha tapos dumating sa time na nalaman ng DSWD na napulot lang siya? Tapos nang kukunin siya ng DSWD, ayaw sumama ng bata. So, ang pinag-usapan dyan, sino bang may right or ng custody ng bata? Pag ang bata is a founding child, ang sabi ng batas, it is the DSWD or the institution engaged in child care ang may authority over the child. So, walang magagawa yung kumupkup sa kanya. So, anong gagawin nun? Yung nagkupkup sa kanya, mag-process. Mag-process siya ng guardianship, legal guardianship, or custody ng bata, dadaan sa court yan. Kailangan mo na siyang kumuha ng appointment sa court as a legal guardian over the child para makuha niyang bata. Otherwise,
doon muna sa DSWD ang bata. Alright, thank you kayo, Mark. At talagang medyo kulang yung ating oras sa malalim na paksang ito at malawak na paksa. Yeah. Bago ang lahat, kung Migs, ano bang maiiwan mong moral lesson sa ating malhagang topic ngayong araw? Malapit kasi yung looban ka talaga pagdating sa mga bata. Every action of a parent, every action that they do, kailangan ito, kahit love na love niyo isang tao, kailangan niyo also i-consider ang mga consequences nito. So, hopefully, you make the right decisions, and kung magkakaroon naman ng mga problema, let's see to it na maprotektahan ang ating mga bata, mabigyan sila ng right way for their support, for their status. And of course, I'm not going to stop the men and the women and the men from questioning dahil may choices naman yung mga babae. But sana po, we really think of our actions very, very, very well para hindi naman ganun ka-grabe ang ating mga consequences. Ang sabi ng batas, MJ, Attorney Migs, yung pagiging magulang, it is an inherent and a natural right and obligation ng mga magulang. Hindi nga kailangan ng batas eh. But as long as you are a magulang, you are the father, you are the mother, you have the obligation to take care of the child, to support the child, to love the child. Hindi yan utang na loob ng bata. Kung hindi, it is a natural and inherent obligation na magulang yan sa bata. Kasi ang bata, hindi naman nila choice na kung sino ang maging tatay nila eh. Sino maging nanay nila. Nabuo sila dahil sa pagkasama ninyo na mag-asawa. So it means that is your inherent and your natural obligation as a parent. Alright, thank you kayo, Mark. Thank you kung Migs. Ma'am, saan po nila kayo mapapanood? At sa mga constituents po ng PBA Party List, aside po sa ating palatuntunan, paano po sila lalapit po sa inyo? So, kung taga Davao kayo, we have our office May Quirino, 1st District, Davao City. You can also follow me in all my social media pages and Facebook. There's Attorney Migs Nograles, TikTok, that's Attorney Migs Nograles, Instagram Migs Nograles. You can also send emails at askedatourneymigs@gmail.com. Thank you, ma'am. Kay Kuya Mark naman. Ay, for more legal advice, please call me sa mobile number natin sa 0917-329-5353, 0968-881-1912. And please follow me sa Facebook page natin sa facebook.com/Mark Tolentino Law, youtube.com/Mark Tolentino Law Blog, and TikTok. Hanapin lang po Kuya Mark Tolentino, and sa Rumble, hanapin niyo lang po Pinoy Legal Minds. Rumble. At maraming salamat sa ating buting Pastor Paulo C. Kibuloy sa pagbibigay po ng pagkakataon na makapagbigay ng serbisyo publiko ang Pinoy Legal Minds sa ating pong mga kababayan. Next week po ulit, same time, same station. Ito po ang Pinoy Legal Minds. Sa problema mong legal, sagot sa katanungan, Pinoy Legal Minds. Sinong kaagapay, harapin ang kaungan, batas sa justisya sa Pinoy Legal Minds. Pinoy Legal Minds. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.